Ito na. Buhay na. Yamaha Y-Zone. Sumama yung motor eh. Hindi ko naman talaga dapat kukunin kasi display daw eh. Ito, sumama na. Stock na stock ang takbuhan. Fresh na fresh oh. Zero odo. Nakakapanibago. Wala na pala yung brake hold dito sa left side. Siyempre, pagkalabas ng kasa, karga agad tayo gasolina. Kasi limited din yung gasolina nito, kaya karga na agad tayo sa pinakamalapit na gas station. Boss, XCS, full tank. Thank you. Isa sa mga natutunan ko ngayon, yung sa hazard, pagka naiwan mo siyang naka-on, tapos pinatay mo yung motor, may iwan pa rin siyang nakailaw yung hazard. Hindi yun issue. As per Yamaha, galing yun sa mga big bikes na iniiwan talagang naka-on yun. For safety concerns na rin. Lalo na madilim, nagka-problema yung motor mo, nag-hazard ka, in-off mo, para makita ka sa dilim. Yun talaga yung general purpose nun, for safety. Hindi siya issue. Then, for gasoline, in-advise tayo, hindi naman daw kailangan premium. Pwede naman daw yung regular. Pero ako, ang ilalagay ko parati dito, yung around 95 yung octane rating. So sa mga nagtatanong, bakit ako nag-upgrade into V3? So sa totoo lang, napakalaki ng changes from V1 to V3. Isa na dyan is yung headlight. Isipin mo, for a price na around 125,000, naka-projector headlight ka na, built-in, hindi mo na papakabit yun. So napakaliwanag na agad ng headlight mo. And all LED na siya lahat. Harap, tail, yung tail light, LED na. And then another upgrade is yung tubo sa harap. Yung fork na sa harap, mas makapal na siya yung tubo compared sa V1 and sa V2. Number 3 is yung brake sa likod. Yes, yung preno sa likod is disc brake na. Unlike before na yung sa V1 naka-drum brake, yung V2 naka-drum brake. Nagtatawanan nga tayo ng ibang brand kasi mahal daw na motor tapos naka-drum brake. So wala na silang masasabi against that ngayon. Ang plano ko kagad ipalagay dito is yung tail tidy ng Yamaha mismo. Kaya lang hindi siya available ngayon. So ang sabi sa akin, by order daw. Kaya siguro baka pagbalik ko na lang, tsaka ako na lang kukunin yung tail tidy. Huwag na muna ngayon, tsaka medyo paulan-ulan din eh, mahirap din. Enjoyin muna natin yung stock look niya. Kasi alam niyo naman tayo, bibihisan natin to. As always, stock engine. Kaya lang medyo na ano ko eh, naiengganyo ko mag-bolt on. Siguro mag-bolt on lang ako. Then pang gilid, pero hindi ako mag-upgrade ng displacement tsaka ECU. Nakakamiss din yung tunog ng stock muffler, in fairness. May isa pa nga pala ako natutunan sa Y-Zone. So, eto malupit to kasi regarding to sa pricing. So, chinek ko yung presyo sa website nila is around 125,900. And nagdala ako ng extra kasi sabi ko, hindi pa kasama yung registration doon. Then nagulat ako nung magbabayad na, ang presyo lang daw as is yung nakapost dun sa website nila. And sabi ni Boss Raymond, kasama na daw yung registration doon na 3 years. Kaya nagulat ako, ha? Sabi ko, kasama na talaga yung 3 years na registration doon sa presyo na nakapost? Yes sir, sabi niya gano'n talaga. Sabi ko, ayos ganun pala yun. So nagtataka lang din ako kasi doon sa mga tinanungan kong iba is on top pa yung registration aside from DSRT. Kaya may advantage din talaga yung dun tayo nakakuha sa Y-Zone mismo sa flagship store nila.
And aside from yun nga, yung presyo mismo is meron pa silang parang promo, may freebie pa ako makukuha. Yung shock, medyo matigas nga talaga. Kung natitigasan ka sa stock na shocks, ang tanging solusyon dyan, bumili ka ng aftermarket. And syempre, kagaya nung gamit ko dun sa Aerox V1 natin, ang nakalagay doon is OKM Racing. Kaya yun ang ilalagay natin, yung OKM Racing na shocks. Kasi fully adjustable yun. Para sa akin, okay na okay yung play niya. Mula nung in-adjust ko siya as to my own preference. Ang smooth pa nung acceleration niya, and siyempre, stock siya. Hindi siya katulad ng naka-set na panggilid. Iba pa rin yung acceleration ng naka-set na panggilid compared sa stock. Kung nagpaplano ka na mag-upgrade into the Yamaha Aerox V3, mag-subscribe ka, follow mo ako kasi gagawa natin ng mga video itong V3. Lalo na kung naka V1 ka tapos nagpaplano ka talaga mag-upgrade, gagawin ko ng mga comprehensive review, comparison, and kung okay ba talaga yung upgrade niya from V1 to V3. This is Tan Santiago of Tan Moto. Stay dry and ride safe. Kita kayo sa daan.